Sa gitna ng ating abalang mga schedule, karaniwan na ang ating mga panalangin ay nagiging bahagi na lamang ng ating routine na sinasabi ng hindi tunay na nakikipag-ugnayan sa puso ng Diyos. Ngunit alam mo ba na ang Biblia ay nagbibigay ng gabay kung paano manalangin sa paraang maaaring lubos na makaapekto sa iyong espiritual na buhay? Tuklasin natin ang itinuturo ng kasulatan tungkol sa pakikipag-usap sa Diyos. Maaari kang mamangha na matuklasan na ang isang simpleng ngunit makapangyarihang paraan ay maaaring magbago ng iyong relasyon sa Kanya. Manatili ka at sama-sama nating alamin kung ang iyong mga panalangin ay naaayon sa tunay na ninanais ng Diyos. Ngunit bago ang lahat, may tanong ako sa iyo. Tunay ka bang nagtitiwala sa Diyos? Kung oo, isulat sa mga komento sa ibaba, tiwala ako sa iyo, Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, isaalang-alang na mag-subscribe ngayon upang hindi mo mapalampas ang aming mga bagong video. Ikauna, pag-unawa sa tunay na pakikipag-usap sa Diyos. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay isa sa pinakamakabuluhang aspeto ng pananampalataya. Ngunit marami ang hindi lubos na nauunawaan ang lalim na kinakailangan nito. Ang panalangin ay higit pa sa pagsasalita ng mga salita o pagpapahayag ng mga kahilingan. Sa kaibuturan nito, ito ay isang malapit na koneksyon na may paggalang. Ipinapakita ng kasulatan na may makabuluhang paraan upang makipag-usap sa Diyos at ang pagkaunawa rito ay maaaring magbago ng ating paraan ng paglapit sa Kanya. Mula pa sa unang mga kabanata, ipinapakita ng Biblia na pinahahalagahan ng Diyos ang taos-pusong pakikipag-ugnayan na nakaugat sa tiwala, karangalan at pagsunod. Hindi ito basta pagsunod sa ritual. Ito ay tungkol sa pusong nagsisikap na umayon sa layunin ng Diyos. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang kahangahangang pribilehiyo, ngunit ito rin ay isang bagay na dapat gawin ng may pag-iisip at kamalayan. Dahil ang Diyos ay banal, mahalaga ang ating paraan ng paglapit sa Kanya. Sa aklat ng Mateo, binabalaan ni Jesus ang mga nagdarasal lamang upang mapansin ng iba. Maliwanag niyang sinabi na ang mga nagdarasal upang makilala ay natanggap na ang kanilang gantimpala. Ipinaalala nito sa atin na hindi naantig ang Diyos sa magagarang salita kundi sa katapatan ng ating mga puso. Ang tunay na panalangin ay pagpapahayag ng ating pagtitiwala sa Kanya. Sa Lumang Tipan, makikita natin ang maraming halimbawa ng mga taong taimtim na lumapit sa Diyos. Si Moises, halimbawa, ay nakiusap para sa mga Israelita sa bundok ng Sinai, humihingi ng awa nang sila ay naharap sa banal na hatol. Nagsalita siya ng may katapatan, nakipag-ugnayan sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Exodo 32, 11 hanggang 14. Ang sandaling ito ay nagpapakita na kahit sa mga panahon ng kahirapan, tinatanggap ng Diyos ang ating paglapit sa Kanya ng may pananampalataya. Kaya naman, lumikha ako ng 121 araw na gabay sa pag-aaral ng Biblia na pinamagatang Pagtagumpayan ang Pag-aalala. Naglalaman ito ng mga pang-araw-araw na pagninilay, panalangin at praktikal na hakbang upang palakasin ang iyong pananampalataya at maranasan ang kapayapaan ng Diyos. Ang link ay nakapin sa unang komento. Huwag palampasin ang pagkakataong palalimin ang iyong espiritual na paglalakbay. Ipinapakita ng kwento ni Moises na pinahahalagahan ng Diyos ang tapat na panalangin na nakaugat sa kanyang katarungan at awa. Isa pang kahangahangang halimbawa ay si Hana na nanalangin mula sa kalungkutan, humihiling ng isang anak. Ang kanyang panalangin ay hindi isang formal na talumpati, kundi isang pagbuhos ng kanyang puso. Narinig ng Diyos ang kanyang sigaw at pinagpala siya ng isang anak na si Samuel na naging isang dakilang propeta, 1 Samuel 1, 10 hanggang 20. Ikalawang
ang itinuturo ng kasulatan tungkol sa pakikipag-usap sa Diyos. Mula sa pinakaunang mga kabanata ng Biblia, makikita natin na ang Diyos ay isang relasyon na nilalang na nagnanais na makipag-ugnayan sa sangkatauhan. Ibinigay niya sa atin ang natatanging kakayahang makipag-ugnayan sa Kanya, na ginagawang pundasyon ng ating relasyon ang komunikasyon. Ang panalangin ay hindi lamang isang relihiyosong gawain. Ito ay isang pagkakataon na itugma ang ating mga puso sa Kanyang kalooban, makahanap ng kaginhawaan sa Kanyang presensya at tumanggap ng Kanyang gabay. Ngunit marami ang nagtatanong, tunay ba akong nananalangin sa paraang kalugod-lugod sa Diyos? Upang malaman ang sagot, kailangan nating balikan ang Biblia at matutunan ang sinasabi nito tungkol sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi lamang nais ng Diyos na marinig ang ating mga salita, naghahangad siya ng pusong tunay na bukas sa Kanya. Tinitiyak sa atin ng awit 34, 15 na ang Diyos ay mapagmasid, laging handang makinig sa mga lumalapit sa Kanya ng may katapatan at kababaang loob. Hindi siya malayo, kundi malapit, naghihintay ng taos-pusong pakikipag-usap. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya sa ganitong paraan, nabubuksan natin ang posibilidad ng isang tunay na nagbabagong relasyon. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay higit pa sa mga nakamemorisang panalangin o nakagawian. Ito ay isang tunay na pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa Kanyang buhay sa lupa, ipinakita ni Jesus kung paano tunay na makipag-ugnayan sa Ama. Sa Mateo 6, itinuro niya na ang panalangin ay isang personal at malapit na sandali, malayo sa mga abala, kung saan ang ating focus ay lubos na nasa Diyos. Dito nagaganap ang tunay na pakikipag-usap sa Diyos. Binibigyang diin ng Biblia na ang tunay na mahalaga ay ang kalagayan ng ating mga puso. Hindi naaantig ang Diyos sa magagarang talumpati o magarbong salita, kundi sa tunay na kababaang loob. Ipinapakita ng Isayas 57 linya 15 ang katotohanan ito, na nagpapakita na ang Diyos ay nalalapit sa mga may mapagpakumbaba at tapat na puso, malayo sa kayabangan o pagmamataas. Ang pananampalataya ay isang mahalagang aspeto ng koneksyong ito. Malinaw na sinasabi ng Hebreo 11 talata, 6 na kung walang pananampalataya, imposibleng kalugdan ng Diyos. Kapag tayo ay nakikipag-usap sa Kanya, dapat tayong maniwala na Siya ay naririto, nakikinig at may kakayahang tumugon. Ang pag-aalinlangan ay nagsisilbing hadlang, ngunit ang pananampalataya ay nagbubukas ng daan patungo sa Kanyang presensya. Ang katapatan ay isa ring mahalagang bahagi. Hinikayat ng kasulatan ang ganap na pagiging bukas sa Diyos, walang itinatago. Bagaman alam na niya ang lahat tungkol sa atin, nais niyang makipag-usap tayo sa Kanya ng may buong katapatan. Inaanyayahan tayo ng awit 62, 8 na ibuhos ang ating mga puso sa Kanya, na ibahagi ang ating mga saloobin at damdamin ng walang takot. Ang pasasalamat ay isa pang mahalagang sangkap ng relasyon na ito. Madalas tayong nakatuon sa ating mga kahilingan, nakakalimutang kilalanin ang katapatan ng Diyos at ang mga pagpapalang Kanyang ibinigay. Ayon sa Filipos 4:6, ang ating mga panalangin ay dapat laging may kasamang pasasalamat. Ang pagkilala sa nagawa ng Diyos ay nagbabago ng ating pananaw, pinupuno ang ating mga puso ng kapayapaan. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nakaugat sa Kanyang salita. Ang Biblia ang pangunahing paraan ng Diyos upang makipag-usap sa atin. Inihahayag ang Kanyang likas na katangian at ginagabayan tayo kung paano lumapit sa Kanya. Inilarawan ng awit 119, 105 ang Kanyang salita bilang ilaw na nagpapakita ng tamang landas. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pagbubulay-bulay nito,
Natututo tayong iayon ang ating mga panalangin sa Kanyang kalooban. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang pribilehiyo, ngunit ito rin ay may kasamang pananagutan. Hindi ito tungkol sa paggamit ng perpektong mga salita, kundi sa pagkakaroon ng tapat na puso. Ito ay isang sandali kung saan tayo ay nagbubukas ng ating sarili sa Kanya, handang makinig at maranasan ang Kanyang presensya. Kung minsan ay nararamdaman mong malayo ka sa Diyos o hindi sigurado kung paano manalangin, tandaan na palaging handa siyang makinig sa iyo. Ang kailangan mo lamang ay isang mapagpakumbabang puso, pananampalataya at kahandaang maging totoo. Ito ang simula ng isang tunay at nagbabagong relasyon sa Kanya. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay hindi lamang isang aksyon, ito ay isang gawa ng pagsuko at pagtitiwala. Palaging ipinapakita ng Biblia na ang Diyos sa Kanyang kabanalan at kadakilaan ay inaasahan tayong lumapit sa Kanya ng may tapat na puso na may kamalayan kung sino siya. Ang tunay na panalangin ay nangangahulugang paglapit sa Kanya ng may tamang saloobin. Ang pagkaunawang ito ay nagpapalakas ng ating koneksyon sa Diyos at binabago ang paraan ng ating pakikipag-usap sa Kanya. Ang kababaang loob ay isa sa mga pinakabinibigyang diin na mga pagpapahalaga sa kasulatan. Malinaw itong ipinapahayag ng Mikas 6:8 na hinihimok tayong gumawa ng tama, magmahal ng awa at lumakad ng may pagpapakumbaba kasama ang ating Diyos. Ang kababaang loob ay ang pagkilala na tayo ay umaasa sa Kanya at na wala tayong magagawa kung wala Siya. Kapag lumalapit tayo sa Diyos nang may mapagpakumbabang saloobin, sinasabi natin, Panginoon, hindi ko kaya ito nang wala ka. Kailangan kita. Ang katapatan ay isa pang mahalagang aspeto. Hindi naghahanap ang Diyos ng walang lamang salita o mekanikal na pag-uulit. Itinuro ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na iwasan ang walang kabuluhang mga parirala sa panalangin, binibigyang diin na ang tunay na komunikasyon ay nagmumula sa puso. Ibig sabihin nito, pinahahalagahan ng Diyos ang katotohanan ng ating mga salita kaysa sa kanilang dami. Ang tunay na panalangin ay nangangahulugang pagiging ganap na tapat sa Kanya nang walang pagtatago ng ating tunay na damdamin. Ang pananampalataya ay ang pundasyon ng paglapit sa Diyos. Itinuro ng Hebreo 11:6 ang katotohanan ito na nagpapaalala sa atin na kung walang pananampalataya, imposibleng lumapit sa Kanya. Ang panalangin ay isang pagpapahayag ng pagtitiwala, isang pagkilala na ang Diyos ay nakikinig, nagmamalasakit, at may kakayahang tumugon kahit sa panahon ng kahirapan. Ang paggalang ay mahalaga rin, bagaman ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama, Siya rin ay banal at karapat-dapat sa lahat ng karangalan. Inilalarawan siya ng awit 89, 7 bilang kamahalan na nagpapaalala sa atin na lumapit sa Kanya ng may paggalang. Ang paggalang ay hindi takot, kundi pagkilala sa Kanyang kadakilaan. Ipinakita ito ni Jesus ng perpekto sa panalangin ng Panginoon na nagsisimula sa Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ipinapakita nito na bago iharap ang ating mga kahilingan, dapat nating kilalanin ang kabanalan at kadakilaan ng Diyos. Bilang karagdagan sa kababaang loob, katapatan, pananampalataya at paggalang, ang ating paglapit sa Diyos ay dapat laging may kasamang pasasalamat. Hindi lamang Siya ang ating lumikha, kundi pati ang ating tagapagtaguyod, na patuloy na nagpapakita ng kabutihan at biyaya. Ang ating mga panalangin ay madalas na nagiging listahan ng mga kahilingan at alalahanin, ngunit hinihikayat tayo ng Biblia na magsimula sa pasasalamat. Ayon sa Filipos 4:6, dapat tayong lumapit sa Diyos nang may pasasalamat, kinikilala ang Kanyang katapatan at ang maraming paraan na pinagpala Niya tayo.
Binabago ng pasasalamat ang ating pananaw na nagpapakita na ang kanyang pag-aalaga ay kailanman hindi nabigo. Ang isa pang mahalagang bahagi ng pakikipag-ugnayan sa Diyos ay ang pagsisisi. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, dapat nating kilalanin ang ating mga pagkakamali at humingi ng Kanyang kapatawaran. Tinitiyak ng isang Juan 1:9 na kung tayo ay tapat sa ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat na magpapatawad at lilinisin tayo. Ang pagpapahayag ng kasalanan ay higit pa sa ritual. Ito ay isang pagpapakita ng kababaang loob at pagkilala sa ating pangangailangan sa Kanyang biyaya. Higit pa sa pagsasalita, ang panalangin ay tungkol din sa pakikinig. Madalas nating ituring ito bilang isang daan na pakikipag-usap kung saan ibinubuhos natin ang ating mga iniisip at agad na umaalis. Ngunit nais din ng Diyos na makipag-usap sa atin. Inaanyayahan tayo ng awit 46, 10 na tumahimik at kilalanin na ako ay Diyos. Ang katahimikan ay hindi lamang pisikal, ito ay pagiging bukas ng isipan at espiritu upang marinig ang kanyang banayad na tinig. Ang tunay na pakikipag-usap sa Diyos ay hindi tungkol sa pagsunod sa mahigpit na mga alituntunin, kundi sa pagyakap ng saloobing tapat, may pananampalataya at mapagpakumbaba. Karaniwang pagkakamali sa pakikipag-usap sa Diyos at kung paano ito maiiwasan. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang kahangahangang pribilehiyo, ngunit madali ring magkamali na nagpapahina sa koneksyong ito. Ang mga pagkakamaling ito ay hindi nagpapalayo sa Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay laging nariyan, ngunit maaari nitong hadlangan ang ating ganap na karanasan ng isang tunay na relasyon sa Kanya. Sa kabutihang palad, nagbibigay ang Biblia ng gabay kung paano malalampasan ang mga isyong ito. Unang ginagawang ritual ang panalangin. Isang karaniwang pagkakamali ay ang pagtrato sa panalangin bilang isang paulit-ulit na ritual. Minsan, sinasabi natin ang parehong mga salita nang hindi talaga iniisip ang mga ito na parang natatapos lamang tayo ng isang gawain. Binalaan tayo ni Jesus laban dito sa Mateo 6:7 na nagsasabing iwasan ang mga walang laman at walang kahulugang pag-uulit. Hindi interesado ang Diyos sa mga nakamemorisang parirala, kundi sa taos pusong komunikasyon. Paano maiiwasan? Tandaan na nais ng Diyos na marinig ang iyong tunay na saloobin, ang iyong mga totoong alalahanin, at ang iyong tapat na damdamin. Makipag-usap sa Kanya ng may parehong sinseridad na iyong ipapakita sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Ikalawang pananalangin lamang sa panahon ng pangangailangan. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pakikipag-usap sa Diyos lamang kapag tayo ay nasa kagipitan o may hinihinging tulong. Bagaman likas na humingi ng Kanyang tulong sa mahihirap na panahon, ang pagpapaliit ng ating mga panalangin sa listahan ng mga kahilingan ay nagpapahina sa ating koneksyon sa Kanya. Isipin ang isang kaibigan na tumatawag lamang kapag may pabor na hinihingi. Sa paglipas ng panahon, mawawala ang lalim ng relasyon. Paano maiiwasan? Nais ng Diyos ang higit pa sa pakikinig sa ating mga pangangailangan. Nais niya ng isang tunay na relasyon. Ayon sa Filipos 4:6, dapat nating iharap ang ating mga kahilingan ng may espiritu ng pasasalamat na nakakatulong sa atin na kilalanin ng mga pagpapalang Kanyang naibigay na. 3, hindi naglalaan ng panahon sa pakikinig. Madalas ay puno ng ating mga alalahanin at kahilingan ang ating mga panalangin, ngunit hindi tayo nagbibigay ng espasyo para sa Diyos na tumugon. Ngunit ang tunay na panalangin ay isang pakikipag-ugnayang 200. Inaanyayahan tayo ng awit 46, 10 na manahimik at kilalanin ang presensya ng Diyos. Ang katahimikang ito ay tungkol sa paglikha ng tahimik na espasyo sa ating mga puso.
kung saan maaari nating maramdaman ang kanyang gabay sa pamamagitan man ng isang talata sa Biblia, isang banayad na kapayapaan o isang bagong pangunawa. Paano maiiwasan magsanay ng katahimikan sa iyong panalangin? Matapos mong ipahayag ang iyong mga saloobin, maglaan ng sandali upang makinig, hayaan ang Diyos na makipag-usap sa iyo. Ika-4 na pananalangin ng walang tunay na pananampalataya. Isa pang pagkakamali na minsan ay hindi natin napapansin ay ang pananalangin ng walang tunay na pananampalataya. Minsan, nananalangin tayo ng hindi talaga naniniwalang tutugon ng Diyos. Ang pagdududa ay maaaring bunga ng pagkabigo, routine o kawalan ng pagninilay. Ngunit binibigyang diin ng Hebreo 11 talata 6 na ang pananampalataya ay mahalaga. Kung wala ito, hindi tayo tunay na makalalapit sa Diyos. Paano maiiwasan? Palakasin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng kasulatan, pagmumuni-muni sa mga pangako ng Diyos, at pag-aalala sa mga pagkakataong sinagot niya ang iyong mga panalangin sa nakaraan. Ika-5 pananalangin ng may hindi napapatawad na puso. Isa pang seryosong pagkakamali ay ang pananalangin ng may dalang sama ng loob, hindi nalulutas na mga alitan o mga kasalanang hindi na ipagtapat. Binalaan tayo ng Isayas 50:9, dalawa na ang kasalanan ay maaaring lumikha ng hadlang sa pagitan natin at ng Diyos. Hindi dahil tumatalikod ang Diyos, kundi dahil ang kasalanan ay nakakasira ng ating espiritual na koneksyon. Paano maiiwasan? Lumapit sa Diyos ng may malinis na puso, humingi ng kanyang kapatawaran at magpatawad sa iba. Ang pagpapahayag ng kasalanan ay hindi tungkol sa kahihiyan kundi sa kalayaan, pagpapakawala sa mga pabigat at pagbibigay ng puwang sa biyaya ng Diyos. Ika-6 na pagkakalimot na magpasalamat. Maraming beses, ang ating mga panalangin ay nagiging listahan ng mga kahilingan at alalahanin, ngunit nakakaligtaan nating kilalanin ang kabutihan ng Diyos. Ayon sa Filipos 4:6, dapat tayong magpasalamat sa bawat panalangin. Ang pasasalamat ay nagbabago ng ating pananaw, pinapaalalahanan tayo ng mga pagpapala na ating natanggap na. Paano maiiwasan? Simulan ng iyong panalangin sa pasasalamat. Isipin ang mga nagdaang pagkakataong naranasan mo ang kabutihan ng Diyos at pasalamatan siya bago ka humingi ng anumang bagay. Sa pamamagitan ng pagkilala at pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamaling ito, maaari tayong magkaroon ng mas malalim at makabuluhang relasyon sa Diyos. Ang pakikipag-usap sa Kanya ay hindi lamang isang gawain. Ito ay isang mahalagang koneksyon na nagdudulot ng kapayapaan, karunungan at lakas sa ating buhay. Sa wakas, isa pang pagkakamali ay ang paglapit sa Diyos ng walang tunay na paggalang. Bagaman siya ay isang mapagmahal na Ama, siya rin ay isang banal at makapangyarihang lumikha. Ang pagkabigong kilalanin ng kanyang kadakilaan ay maaaring gawing kaswal o di magalang ang ating mga panalangin. Ang tunay na paggalang ay nangangahulugang pagpaparangal sa kanyang kadakilaan habang nagtitiwala sa kanyang pagkaama. Kung nakikilala mo ang alinman sa mga pagkakamaling ito sa iyong sariling buhay pananalangin, tandaan na ang hangarin ng Diyos ay hindi upang hatulan ka, kundi upang palapitin ka sa Kanya. Sa isang mapagpakumbaba at tapat na puso, maaari mong muling buhayin ang iyong koneksyon sa Kanya, maranasan ang isang mas malalim at makabuluhang relasyon. Ang isang Juan 1:9 ay nag-aalok sa atin ng isang nakapagpapalakas na pangako. Kung aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang Diyos ay tapat at makatarungan, handang magpatawad at linisin tayo mula sa lahat ng kasamaan. Ngunit isa pang karaniwang pagkakamali ay ang paglapit sa Diyos ng may pagmamalaki o sariling kakayahan. Ang tunay na pakikipag-usap sa Kanya
ay nangangailangan ng kababaang loob, pagkilala na siya ay makapangyarihan at tayo ay umaasa sa kanyang biyaya. Ang talinghaga ng Pariseo at ng maniningil ng buwis sa Lucas 18, 9-14 ay naglalarawan nito ng perpekto. Habang ang Pariseo ay nagyayabang tungkol sa kanyang katuwiran, ang maniningil ng buwis ay lumapit ng may kababaang loob, humihingi ng awa. Malinaw na sinabi ni Jesus na ang mapagpakumbabang maniningil ng buwis ang umalis na pinawalang sala. Ang kwentong ito ay nagtuturo na pinahahalagahan ng Diyos ang pusong kinikilala ang pangangailangan nito sa Kanya kaysa sa isang pusong nagyayabang ng sariling mga nagawa. Isa pang lugar kung saan tayo maaaring magkulang ay ang pagiging matiyaga. Minsan, nararamdaman nating sumuko sa panalangin dahil parang natatagalan ang mga sagot o nag-aalinlangan tayo kung nakikinig ang Diyos. Ngunit itinuro sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng pagtitiyaga sa Lucas 18:1-8, gamit ang kwento ng isang balo na patuloy na humihingi ng katarungan mula sa isang walang pakialam na hukom. Ang kanyang pagtitiyaga ay nagdala sa kanya ng tagumpay. Ang talinghagang ito ay naghihikayat sa atin na magpatuloy sa pananalangin nang hindi pinanghihinaan ng loob, nagtitiwala na kumikilos ang Diyos sa kanyang perpektong oras. Ang pagtutuwid sa mga pagkakamaling ito ay hindi nangangahulugang kailangan nating maging perpekto sa panalangin. Ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama na nauunawaan ang ating mga pakikibaka at laging bukas ang mga bisig na tinatanggap tayo. Ngunit sa pamamagitan ng pagkilala at pagsasaayos ng ating pamamaraan, maaari tayong magkaroon ng mas malalim at mas makabuluhang koneksyon sa Kanya. Kung nakikilala mo ang alinman sa mga pattern na ito sa iyong sariling buhay pananalangin, huwag panghinaan ng loob. Sa halip, ituring ito bilang isang pagkakataon upang muling ihanay ang iyong puso. Bumalik sa mga kasulatan para sa gabay at anyayahan ng Diyos na baguhin ang iyong paraan ng pakikipag-usap sa Kanya. Palaging handa siyang makinig. Ang tanging kailangan niya ay isang tapat at handang puso, ang halaga ng katapatan sa panalangin. Kapag usapin ay pakikipag-usap sa Diyos, wala nang mas mahalaga kaysa sa pagiging tapat. Ang panalangin ay hindi isang ritual o isang makinis na talumpati. Ito ay isang personal na pakikipag-ugnayan sa iyong lumikha. Ito ay isang sandali kung saan ang iyong puso ay kumukonekta sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Ngunit upang ang koneksyong ito ay maging tunay at makahulugan, ito ay dapat na nakaugat sa pagiging totoo. Hindi naaantig ang Diyos sa mga magagarang salita o perpektong parirala. Ang pinahahalagahan niya higit sa lahat ay isang tapat na pusong handang magbukas sa Kanya. Ang tunay na katapatan sa panalangin ay nagsisimula sa malinaw na pagkaunawa kung sino ang Diyos at kung sino tayo sa Kanyang harapan. Nangangahulugan ito ng pagkilala sa ating mga kahinaan, pag-amin ng ating mga pagkakamali at pag-amin ng ating ganap na pagpapakumbaba sa Kanya. Ipinapakita ng awit 51:17 ang katotohanan ito. Ang hain na iyong kinalulugdan ay ang pusong nagsisisi at nagkakabiyak. Hindi mo itatakwil ang pusong mapagpakumbaba at nagsisisi, O Diyos. Ipinapakita nito na hindi perpeksyon ang hinahanap ng Diyos, kundi katapatan. Alam na niya ang bawat iniisip, bawat damdamin at bawat pakikibaka na ating nararanasan. Ang ating katapatan sa panalangin ay hindi upang ipaalam sa Kanya ang ating kalagayan, kundi upang maranasan natin ang lalim ng tunay na pakikipag-isa sa Kanya. Ang tunay na panalangin ay nangangahulugan din ng pakikipag-usap sa Diyos ng walang mga maskara. Madalas nating subukang magmukhang malakas o magpanggap na maayos ang lahat kahit na tayo ay nahihirapan.
Ngunit sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay nakakakita sa kabila ng mga anyo. Ayon sa Jeremias 17:10, Akong Panginoon ang sumisiyasat sa puso at nagsusuri sa kaisipan. Alam niya ang ating tunay na salubin at nais niya tayong lumapit sa Kanya ng may parehong pagiging bukas tulad ng isang bata sa kanilang magulang. Isang makapangyarihang halimbawa ng katapatan ay ang kwento ni Hana sa unang Samuel, 10 hanggang 15. Sa kanyang kalungkutan, ibinuhos niya ang kanyang puso sa harap ng Diyos, umiiyak ng walang takot sa paghusga. Mali ang pagkaunawa sa kanya ng pari na si Eli, ngunit nakita ng Diyos ang kanyang katapatan at sinagot siya, pinagkalooban siya ng isang anak na si Samuel. Ang katapatan ay nangangahulugan din ng pagiging totoo sa ating mga pagdududa. Maraming tao ang nag-iisip na kailangan nilang palaging maging matatag o tiyak kapag nakikipag-usap sa Diyos. Ngunit tinatanggap niya ang ating mga pakikibaka at maging ang ating mga sandali ng kawalang katiyakan. Sa Marcos 9:24, isang desperadong ama ang nagsabi kay Jesus, "Naniniwala ako, tulungan mo akong mapagtagumpayan ang aking kawalang pananampalataya." Ang tapat na sigaw na ito ay nakaantig kay Jesus at tumugon siya ng may habag. Kapag dinala natin ang ating mga pagdududa sa Diyos, tinatanggap niya tayo ng may pangunawa at lakas. Isa pang aspeto ng katapatan ay ang pasasalamat. Ang mga hamon sa buhay ay maaring magpawala sa atin ng alaala na magpasalamat sa Diyos para sa kanyang mga pagpapala. Ngunit ang isang tapat na puso ay laging naghahanap ng dahilan upang magpasalamat kahit sa may hirap na panahon. Hinihikayat tayo ni Pablo sa unang Tesalonica 5:18, "Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus." Ang pasasalamat sa lahat ng kalagayan ay tanda ng pusong nagtitiwala sa Diyos, kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang kanyang mga plano. Ang katapatan ay nangangahulugan din ng pagkilala at pagtatapat ng ating mga kasalanan. Minsan, ang pagmamalaki o kahihiyan ay nagpapahirap sa atin na aminin ang ating mga pagkakamali sa Diyos. Ngunit inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya ng may tunay na pagsisisi. Ang isang Juan, 1:9 ay nagbibigay ng katiyakan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa atin at lilinisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Kapag tayo ay tapat sa ating mga pagkukulang, hindi lamang tayo pinapatawad ng Diyos, kundi ibinabalik niya ang ating relasyon sa Kanya. Hinahayaan tayong maranasan ang Kanyang nagpapabagong biyaya. Hindi hinihingi ng Diyos ang pagiging perpekto. Ang hinahanap niya ay pagiging tunay. Nais niya na makipag-usap ka sa Kanya mula sa iyong puso, kasama ang lahat ng iyong takot, pagdududa, pag-asa at pasasalamat. Ito ang pundasyon ng tunay at nagbabagong komunikasyon sa iyong lumikha. Ang tunay na katapatan sa panalangin ay nangangahulugang inuuna ang kalooban ng Diyos kaysa sa ating sariling mga nais. Madalas, lumalapit tayo sa Kanya na may listahan ng mga kahilingan, umaasang tutuparin niya ang ating mga plano. Ngunit ang isang tunay na bukas na puso ay nauunawaan na ang karunungan ng Diyos ay higit sa atin at kusang loob na nagpapasakop sa Kanyang gabay. Si Jesus ay nagbigay ng perpektong halimbawa nito sa hardin ng Getsemani. Sa harap ng di masukat na pagdurusa, nanalangin siya, "Hindi ang aking kalooban, kundi ang sa iyo ang mangyari." Ang taos-pusong pagsuko na ito ay nagpapakita ng lubos na pagtitiwala sa plano ng Diyos, kahit hindi natin lubos na nauunawaan. Ang pakikipag-usap sa Diyos ng may tapat na puso ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang makapangyarihang gawa ng pananampalataya. Nangangahulugan ito ng paglapit sa Kanya ng may katapatan, kahinaan at kahandaang magbago.
Hindi nais ng Diyos na dalhin natin sa Kanya ang isang pinakinis na bersyon ng ating sarili. Ninanais niya na marinig ang ating tunay na tinig kasama ang lahat ng ating emosyon, pakikibaka at pag-asa. Kapag nakikipag-usap tayo sa Kanya sa ganitong paraan, nagiging mas malalim ang ating relasyon sa Kanya sapagkat ang katapatan ay nag-aanyaya ng Kanyang biyaya, kagalingan at pagbabago. Kaya maglaan ng sandali ngayon upang makipag-usap sa Diyos ng bukas ang loob. Isantabi ang mga nakahandang parirala at ituon ang pansin sa pagiging totoo. Magtiwala na ang iyong amang nasa langit ay nakikinig, sabik na tumugon ng may pagmamahal. Pag-iwas sa walang kabuluhang pag-uulit sa panalangin. Isa sa mga karaniwang pagkakamali sa panalangin ay ang pagiging ugali ng walang laman na pag-uulit. Malinaw na binalaan ni Jesus laban dito sa Mateo 6:7 na nagsasabing, "At kapag nananalangin kayo, huwag kayong paulit-ulit na gaya ng mga pagano na iniisip na sila ay pakikinggan dahil sa dami ng kanilang mga salita." Hindi naaantig ang Diyos sa mahahabang talumpati o paulit-ulit na mga parirala. Ang mahalaga sa Kanya ay ang sinseridad ng puso sa likod ng ating mga salita. Kapag ang ating mga panalangin ay nagiging automatiko, nawawalan ito ng kahulugan. Sa halip na isang makahulugang pakikipag-usap sa Diyos, nagiging isang gawain na lamang ito. Isipin mong sinusubukang bumuo ng relasyon sa isang tao sa pamamagitan ng pagsasabi ng parehong mga salita ng paulit-ulit ng walang damdamin o pag-iisip. Sa paglipas ng panahon, mawawala ang kahulugan ng komunikasyong iyon. Ganito rin sa ating relasyon sa Diyos. Ang panalangin ay hindi dapat maging isang simpleng obligasyon. Ito ay nilikha upang maging isang buhay at personal na koneksyon. Bago ka manalangin, maglaan ng sandali upang pag-isipan, tunay ka bang nakikipag-usap sa Diyos o inuulit mo lang ang mga pamilyar na parirala? Nangyayari ang walang isip na pag-uulit kapag nakalimutan natin ang tunay na layunin ng panalangin, ang pakikipag-ugnayan sa may lalang. Ito ay parang pakikipag-usap sa isang minamahal nang hindi kailanman ibinabahagi ang iyong tunay na mga iniisip o damdamin. Ang ganitong komunikasyon ay magiging mababaw. Ninanais ng Diyos na marinig ang ating tunay na kaisipan, ating totoong emosyon, at ang ating pinakamalalim na damdamin. Ibig sabihin nito ay ang pag-iwas sa presyo na manalangin sa isang tiyak na paraan dahil lamang ito ay tradisyonal o inaasahan. Isa pang panganib ng automatikong panalangin ay ang pagpapababaw ng ating relasyon sa Diyos. Kapag nakikipag-usap tayo sa Kanya nang hindi iniisip ang ating mga salita, nawawala ang pagkakataong maranasan ang Kanyang presensya ng may paggalang at pananampalataya. Paalala ng awit 145, 18. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sa lahat ng tumatawag sa Kanya ng may katotohanan. Ang tunay na panalangin ay higit pa sa pagsasalita ng mga salita. Ito ay isang tapat na paghahanap sa Diyos. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ang pag-uulit ng ilang mga panalangin ay mali. Ang problema ay hindi nasa pag-uulit mismo, kundi sa pag-uulit ng mga salita ng walang pag-unawa o paniniwala sa mga ito. Itinuro ni Jesus ang kahalagahan ng pagpupursigi sa panalangin sa pamamagitan ng talinghaga ng balo na matiyaga sa Lucas 18:1-8. Ang kanyang pagpupursigi ay hindi walang laman. Ito ay pagpapahayag ng pananampalataya. Ang pagkakaiba ay malinaw. Ang matiyagang panalangin na nagmumula sa puso ay isang pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos, samantalang ang mekanikal na pag-uulit ay walang kabuluhan. Halimbawa, marami ang nakakaalam at binibigkas ang panalangin ng Panginoon. Ngunit ang makapangyarihang mga salitang ito ay maaaring mawalan ng kahulugan kung sasabihin ng walang pagninilay.
Ang bawat parirala ng panalangin ng Panginoon ay naglalaman ng malalalim na katotohanan, ngunit upang makaapekto ito sa ating buhay, dapat tayong manalangin ng may pagkaunawa. Kapag sinasabi natin, sambahin ang ngalan mo, tayo ay tinatawagan na parangalan ang kabanalan ng Diyos. Kapag humihiling tayo ng dumating nawa ang kaharian mo, tayo ay nagpapahayag ng hangaring makita ang kanyang kalooban sa ating buhay. Kahit ang isang pamilyar na panalangin ay maaaring maging isang makapangyarihang karanasan sa Diyos kapag ito ay sinasabi ng may pagtuon at pananampalataya. Upang mapanatiling tapat ang ating panalangin, dapat tayong naroon ng buo, katawan, isip at espiritu. Ang pagkakalihis ng isip ay isang natural na hamon, maaaring maglagalag ang ating mga pag-iisip. Ngunit maaari nating sanayin ang ating sarili na magtuon. Bago manalangin, humingi sa banal na espiritu ng tulong upang manatiling konektado. Pinaalalahanan tayo ng Roma 8:26, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, ngunit ang Espiritu mismo ay namamagitan para sa atin sa pamamagitan ng mga hibik na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Nangangahulugan ito na kahit sa ating pakikibaka, tinutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos na manalangin ng may sinseridad. Isang simpleng paraan upang mapanatili ang pagiging tunay ng panalangin ay ang makipag-usap sa Diyos sa iyong sariling mga salita. Bagamat mahalaga ang pagsasaulo ng mga panalangin at talata sa Biblia, mahalaga rin na ipahayag ang iyong sarili ng malaya. Makipag-usap sa Kanya na parang sa isang matalik na kaibigan, ibahagi ang iyong mga alalahanin, kagalakan, takot, at pag-asa. Ang tunay na panalangin ay hindi tungkol sa pagsunod sa isang mahigpit na format. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng iyong puso sa Diyos, pagiging tapat sa iyong mga pakikibaka, at pagtitiwala na Siya ay nakikinig. Sa halip na magtuon sa haba ng iyong panalangin o subukang maging perpekto ang iyong mga salita, magtuon sa pagiging totoo. Makipag-usap sa Kanya ng may kumpiyansa na Siya ay nakikinig at nagmamalasakit. Hayaan mong ang iyong mga panalangin ay maging tunay na refleksyon ng iyong puso, hindi lamang isang koleksyon ng mga salita. Ito ang uri ng koneksyon na nais ng Diyos, isang tapat at buhay na pakikipag-usap sa iyo. Nais ng Diyos na marinig ang iyong personal na tinig kaysa sa isang paulit-ulit na ritual. Ang tunay na panalangin na malaya sa mekanikal na mga gawi at walang laman na mga salita ay naglalapit sa atin sa Kanyang puso. Kapag pinipili nating pumili ng mga salita ng may layunin na taus-pusong lumalapit sa Kanya, nakakaranas tayo ng mas malalim at mas makapangyarihang koneksyon. Ang tunay na panalangin ay nakabatay sa pananampalataya, damdaming bukas at kahandaang tumanggap ng tugon ng Diyos. Mahalagang tandaan na ang panalangin ay isang 200 na pag-uusap, hindi lamang isang monologo. Nakikinig ang Diyos sa bawat salitang ating sinasabi, ngunit nais din niyang makipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga kasulatan, ng tahimik na bulong sa ating espiritu o ng Kanyang mga pagkilos na nagpapakita sa ating buhay. Habang nananalangin ka ngayon, maglaan ng sandali upang magtanong sa iyong sarili, sinsero ba ang aking mga salita? Tunay ba akong nakakaugnay sa Diyos sa sandaling ito? Gawin mong isang banal na sandali ang iyong panalangin, isang taos-pusong pakikipaglapit sa iyong manlilikha, kung saan ang bawat salitang iyong binibigkas ay may kahulugan at layunin. Ang panalangin ay higit pa sa simpleng paghiling ng ating mga pangangailangan. Dapat din itong maging isang pagkakataon upang magpasalamat at parangalan ang kadakilaan ng Diyos.
napakadaling mawala ng tuon sa pasasalamat dahil sa ating mga problema at pangangailangan, ngunit ang pagsasanay ng pasasalamat sa ating mga panalangin ay tumutulong sa atin na kilalanin ang kabutihan ng Diyos kahit sa mga mahihirap na kalagayan. Tingnan natin ang isang makapangyarihang halimbawa mula sa Biblia. Sa unang Tesalonika 5:18, tayo ay pinaaalalahanang magpasalamat sa lahat ng kalagayan sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Ipinapaalala ng talatang ito na ang pasasalamat ay hindi dapat nakadepende sa kung maganda o madali ang mga panahon. Sa halip, ito ay dapat magmula sa pusong nagtitiwala sa perpektong plano ng Diyos. Ang pasasalamat ay nagbabago ng ating pananaw, inaalis ang ating atensyon sa mga hamon at itinututok ito sa Diyos, ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan, kalakasan at pagpapala. Kapag nagpapasalamat tayo sa Diyos sa ating mga panalangin, kinikilala natin na ang lahat ng mayroon tayo at lahat ng ating nararanasan ay nagmumula sa Kanya. Ito ay isang pahayag na kahit ang pinakamaliit na biyaya ay kaloob mula sa Kanyang mga kamay. Sa awit 103, 2, hinihikayat tayo ni David, "Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa, at huwag mong kalilimutan ang lahat niyang kabutihan." Inaanyayahan tayo ng talatang ito na gawing ugali ang pagbanggit ng mga bagay na ipinagpapasalamat natin sa ating mga panalangin mula sa biyaya ng buhay at kalusugan hanggang sa mga mumunting pagpapala sa araw-araw na kadalasang hindi natin napapansin. Higit pa rito, ang pusong mapagpasalamat ay kayang baguhin ang ating pananaw sa mundo. Ang isang problemang dati ay tila mabigat ay maaari nang makita bilang isang pagkakataon upang lalo pang magtiwala sa Diyos. Halimbawa, sa Filipos 4:6-7, itinuturo sa atin ni Pablo, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay iharap ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos." Ang kapayapaan ng Diyos ay isang malalim at nakapapawing lakas na hindi kayang ipaliwanag ng tao, nagbibigay ng proteksyon sa ating mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang pagtanggap ng pasasalamat sa panalangin ay isang pintuan upang maranasan ang kapayapaang ito kahit sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat sa panalangin ay tumutulong sa atin na magkaroon ng espiritual na alaala. Ang likas na kalikasan ng tao ay madaling makalimot sa mga pagpapalang natanggap, lalo na kapag dumaranas ng kahirapan. Ngunit sa paggawa ng pasasalamat bilang bahagi ng ating pakikipag-usap sa Diyos, patuloy nating pinaalalahanan ang ating sarili sa Kanyang kabutihan sa ating buhay. Gaya ng sinasabi sa Panaghoy 3:2-2-33, ang dakilang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas at ang Kanyang kahabagan ay laging bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Ang paalalang ito ng walang hanggang katapatan ng Diyos ay nagpapalakas ng ating tiwala sa Kanya ngayon at sa mga araw na darating. Ngunit higit pa sa simpleng pasasalamat, ang panalangin ay dapat ding maging isang sandali upang kilalanin kung sino ang Diyos, hindi lamang sa kung ano ang Kanyang ginagawa, kundi sa Kanyang likas na pagiging manlilikha, tagapagligtas at hari ng lahat. Itinuro ito ni Jesus sa panalangin ng Panginoon sa mga salitang, "Sambahin ang ngalan mo." Inaanyayahan tayo ng pariralang ito na pag-isipan ang kabanalan ng Diyos, ang Kanyang kapangyarihan at ang Kanyang walang kapantay na kapamahalaan. Sa pagkilala sa karakter ng Diyos, ang Kanyang pag-ibig, katarungan, katapatan at walang hangganang kapangyarihan, lumalalim ang ating pagkaunawa sa Kanya at lumalapit tayo sa Kanya ng may taos-pusong paggalang. Sa awit 75:2-3,
tayo ay hinihikayat na lumapit sa Kanya nang may pasasalamat at magpuri sa Kanya nang may kagalakan, sapagkat ang Panginoon ay ang makapangyarihang Diyos, ang kataas-taasang hari sa lahat. Ang talatang ito ay maganda ang pagkakaugnay ng papuri at pasasalamat na nagpapakita na ang pagpaparangal sa Diyos ay natural na humahantong sa isang pusong mapagpasalamat. Ang pagkaunawa kung sino ang Diyos ay binabago ang paraan ng ating paglapit sa panalangin. Pinipigilan tayo nito na ituring ang panalangin bilang simpleng listahan ng mga kahilingan o isang transaksyon. Sa halip nagiging isang taos-pusong koneksyon ito sa makapangyarihan. Ang pagkilala sa kadakilaan at karakter ng Diyos ay naglilipat ng ating atensyon mula sa pansariling mga hangarin patungo sa mas malalim na pagpapahalaga sa Kanyang kagandahang loob. Ang pasasalamat at pagkilala ay mga gawain ng pananampalataya. Kapag nagpapasalamat tayo sa Diyos, bago pa man masagot ang ating mga panalangin, ipinapahayag natin ang ating tiwala sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan. Sa Juan 11:41 hanggang 42, bago buhayin ni Jesus si Lazaro mula sa kamatayan, sinimulan niya ang kanyang panalangin sa pamamagitan ng pagsasabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat narinig mo ako." Ipinapakita ng halimbawang ito na ang pusong mapagpasalamat ay sumasalamin ng pananampalataya sa kakayahan ng Diyos na kumilos kahit bago pa makita ang resulta. Mahalagang maunawaan na ang pasasalamat at pagkilala sa panalangin ay hindi para sa kapakinabangan ng Diyos. Lubos niyang nalalaman kung sino siya at lahat ng kanyang ginagawa para sa atin. Sa halip, ang mga gawaing ito ay para sa atin. Ang mga ito ay naglalago ng kababaang loob, nagpapalalim ng kasiyahan, at nagpapalakas ng ating koneksyon sa Diyos. Tuwing ikaw ay nananalangin, gawing layunin na sadyang magpahayag ng parehong pasasalamat at pagkilala. Pasalamatan ng Diyos para sa lahat, maging ang malalaki at tila maliliit na pagpapala, para sa mga panalangin Kanyang sinagot na at para sa mga nananatiling hinihintay ang Kanyang perpektong panahon. Kilalanin ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at parangalan ang Kanyang kabanalan. Habang isinasama mo ang mga gawin na ito sa iyong buhay panalangin, matutuklasan mong hindi lamang nito binabago ang paraan ng iyong pananalangin, kundi pati na rin ang iyong pagkatao. Kapag ang panalangin ay puno ng taos-pusong pasasalamat at malalim na kamalayan kung sino ang Diyos, ito ay nagiging isang makapangyarihang karanasan ng espiritual na paglago at isang tunay na pakikipagtagpo sa makapangyarihang Diyos. Sa kanyang mga kamay, sa awit 103, 2, hinihikayat tayo ni David, "Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa, at huwag mong kalilimutan ang lahat niyang kabutihan." Inaanyayahan tayo ng talatang ito na gawing ugali ang pagbanggit ng mga bagay na ipinagpapasalamat natin sa ating mga panalangin mula sa biyaya ng buhay at kalusugan hanggang sa mga mumunting pagpapala sa araw-araw na kadalasang hindi natin napapansin. Higit pa rito, ang pusong mapagpasalamat ay kayang baguhin ang ating pananaw sa mundo. Ang isang problemang dati ay tila mabigat ay maaari nang makita bilang isang pagkakataon upang lalo pang magtiwala sa Diyos. Halimbawa, sa Filipos 4:6-7, itinuturo sa atin ni Pablo, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay iharap ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos." Ang kapayapaan ng Diyos ay isang malalim at nakapapawing lakas na hindi kayang ipaliwanag ng tao, nagbibigay ng proteksyon sa ating mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang pagtanggap ng pasasalamat sa panalangin ay isang pintuan upang maranasan ang kapayapaang ito, kahit sa gitna
ng mga pagsubok sa buhay. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat sa panalangin ay tumutulong sa atin na magkaroon ng espiritual na alaala. Ang likas na kalikasan ng tao ay madaling makalimot sa mga pagpapalang natanggap, lalo na kapag dumaranas ng kahirapan. Ngunit sa paggawa ng pasasalamat bilang bahagi ng ating pakikipag-usap sa Diyos, patuloy nating pinaalalahanan ang ating sarili sa Kanyang kabutihan sa ating buhay. Gaya ng sinasabi sa Panaghoy 3:2-2-33, ang dakilang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas